mga fixture na kung saan naglalabas ng water. So, mag-start na syempre sa pinaka-common na nilalabasan ng water pagdating sa plumbing system, which is yung mga faucet. So, sa mga faucet, may mga question dito na ideal for public establishment, ideal for public places or buildings, including syempre yung mga material and yung kung sino yung mga expensive, sino yung mura, or mga common na ginagamit natin. So, ang pinaka-common or pinaka-typical na makikita nyo na siguro na faucet, bahay, including yung mga commercial buildings or kahit saan kayo pumunta, meron at meron kayong may chance na ito yung pinaka makikita nyo, which is yung tinatawag na hose babe or seal cap. Ang mechanism nito is compression. Yan. So, yung hose babe, ang pagkakaiba niya sa mga ibang faucet is meron siyang, ayan, connection or meron siyang spigot wherein pinapakasok dyan yung hose na pwedeng maging faucet para sa garahe, para sa mga garden, or sa mga toilet and bath natin na nasa taas yung shower, nasa baba niya yung faucet na yan para sa mga tip lang, sa mga timba, gano'n. So, yung compression faucet is basically pinapaikot, rotary yung mechanism niya, ayan. So, sinong may mga faucet na gano'n dito? Ganito may mga faucet nyo kadalasan, din. So, ang disadvantage lang nito ay ito yung madaling pinakamabilis mapudpod yung ayan, itong part na to. At ang tendency nun ay mag-leak. So ito yung pinakamura din na faucet. So basically kahit na madaling mag-leak, so pwedeng sabihin natin madaling palitan. Kasi mura lang, hindi katulad ng iba na medyo may kamahalan. So meron yan, syempre, sa mga pinakailangan natin ng masyadong pataas na air gap. So, ang tinatawag nating air gap is etong distance nito dyan sa any basin. Yan. Pag mataas yung kailangan nating air gap, we have gooseneck. So, makikita nyo to sa mga laboratory, sa mga kitchen, yan. Kasi, syempre, kapag may hinugasan tayong mga malalaki, like kaldero, planggana, mga ganun, kailangan natin ng mas mataas na space para dun sa activity na yun. At yun yung pinaka nakakairitang faucet is yung mga tinatawag na metering faucet. So yung tipong pag maghuhugas ka, pipindutin ng isang kamay mo, yung isang kamay mo nasa kabila. Pag pinitangan mo yung isang kamay mo, titigil na naman yung tubig. Kulang na lang yung paa mo na lang yung pag-press mo tapos habang naghuhugas ng kamay mo. So ito din yung not ideal for PWD of course, if manual. Pero kung automatic yan, walang problema. Siyempre nasa sensor. Yan yung faucet na pinakamatipid. Kaya kadalasan, ang mga metering faucet, metering valve, or any flush meter na tinatawag, yan yung kita nyo sa mga public establishment like malls, terminals, airport. So yan, para control lang ng tubig. And then, when it comes to design, pagdating sa pag-manual, syempre, meron tayong mga tinatawag na universal faucet. Sila yung madalas nakaganyan. Anong tawag nyo sa mga faucet na ganito? Kung paano siya i-activate. So, maalala nyo, ganyan din yung mga lock set, handle, so mga lever type. Pag sinabi nating lever type, we can, anong tawag dito? Tell na this is for PWD or a universal design na faucet. Pero syempre, ideal pa rin sa PWD yung mga naka-sensor type if may budget syempre. Walang budget, pinaka-basic, para kahit na manual, lever type. So meron tayong dalawang klase ng lever type na faucet. So kung mag-uusapan naman natin yung mechanism niya, meron tayong this type. So kung makikita nyo, meron siya dito, hindi lang pero meron siyang this, technically ito na pag niro-rotate natin, nag-on and off or nako-cover niya, tapos pag nirotate mo ulit, nag-open yung faucet na yan para lumabas yung tubig. Yung isa, meron tayong ball faucet.
ito yung mga ginagamit kapag lalong-lalo na kapag may hot and cold. Yung faucet, kapag ganun-ganun nyo, ay pwede nyo rotate, paikot-ikutin, ganun. Pataas, baba, sideways. So yan din yung mga valve kadalasan or control ng mga shower, lalo na kung may hot and cold. Pag regular lang na on and off, this type. Yun. Okay, so yung pinaka-expensive na faucet ay yung mga tinatawag na cartridge faucet. So ito yung mga makikita nyo madalas sa mga high-end na residential condo, mga hotel, gano'n. And even minsan mga hospital. So ang advantage nito is hiwalay yung control niya dun sa pinaka spigot na lumalabas yung water. Kasi kapag nandito kasama nung part yung buong yan, yung control, kapag napudpod yan, malamang sa malamang papalitan mo yung buong faucet if wala kayong mabiling. Bihira kasi yung mabibiling part by part nito eh. So kapag nagli-leak na yan, papalitan nyo yan ng buo. Eto, so since hiwalay, pwedeng maiwan to, tapos ang papalitan lang is yung cartridge lang niya. Kasi yan yung madalas na pupudpud. So, expensive siya, initial investment yes, but long term, syempre, yan yung mga tumatagal. Kaya madalas makikita niyo yung mga lumang bahay, lumang hotel, ganyan yung faucet. Yan yung mga more than 100 years na. At ito ngayon yung mga expensive, hindi lang yung mechanism, kundi yung finish. Pag pumunta kayo sa mga showroom, mga high-end na fixture, sila yung mga more than 100,000, 120, even $500,000 sometimes. Kasi yung mga design or mga material niyan ay solid copper, may gold, may bronze, and even yung mga special mineral minsan na nakalagay dyan. So yan. Okay. So yan yung fixture na pinaka-common na lumalabas yung water. So kailangan syempre at least yung buong detail niyan since lumalabas sa exam, kabisado natin. Kasi ito yung part na kasama dun sa tinatawag nating architectural interiors. So ano yung part ba ng building na madalas applicable yung practice nating architectural interiors? Ma-refresh lang natin. So, nandun na yun. Yung toilet ng buong building sama sa architectural interiors. Ano ba? Ano pa yung part ng building na madalas kasama sa architectural interiors? Fixture? What I mean is yung design mismo. Architectural interior pertains to design of specific push area na mas stress ko kaya kayo eh. Mas stress ko talaga kaya kayo eh. yung bedroom ba kasama sa architectural interiors? Ang gulo ito talaga. Inila ka talagang gobyerno, ane. Kapag mo biyak sa mga Living room kasama, kusina. Wala naman siguro na dahil lang achimo ano. Dahil lang At ako. tinudi ako pa manadidinan. Lighting, auxiliary. Mas stress ko kaya kaluan. Eh? Hoy, di ba kita mo lagi ka? Kanari ganda, pag nagdi-design kayo ng building, commercial building, ano yung madalas, may base, pinaka-minimum na may design sa building na yon? Hallway, ceiling,